Dito na naman ako. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano namin ginagawa yung bahay, yung bubong ng bahay para maging matibay po ito. So, here we go. So, kung nakikita niyo po, meron kaming nilagay po dito na plywood. Ang tawag po dito ay gusset plate. Saka may mga pako yan. Kailangan mga ka-rock and roll, staggered yung pagkakabit natin ng mga pako. So yung ginamit po namin ay 1/2 na plywood na marin, pero kung mas makapal po, mas maganda. Halimbawa 3/4 na plywood yung gagamitin nyo, mas matibay po yan. So ito po yung ginamit namin, 1/2 lang kasi kulang sa budget. Rock and roll, naputol tayo kanina. Tuloy natin. So dito tayo sa metal strap na stop. So ituloy natin. So yan po, ito po yung ginamit namin. Yan, metal strap instead na bakal. Kasi yung bakal, hindi siya masyadong nakakayakap sa kahoy. So ito yung ginamit namin. Kung napapansin mo, kapag mayroong bagyong dumarating, tapos kinabukasan may nasisiraan ng bubong, natutuklap po yung bubong kasi po yung bakal po na ano po siya, nabibend, saka may space yung kahoy between sa bakal. So ngayon parang pag malakas na yung hangin, umuuga yung mga trusses, so nagkakaroon ng space yung bakal at saka yung trusses. So yun, parang kumakalas talaga, parang nagwawala yung trusses doon sa kahoy na yun. Kaya po, kung napapansin nyo, pagkatapos ng bagyo, naghihiwalay po or nabibind po yung bakal, nakakawala po yung trusses. Kaya yan po yung ginamit namin, yung metal strap, para matibay po yung connection niya mula sa biga papunta sa trusses. So yan po, sana po mga ka-rock and roll may natutunan kayo sa akin. So subscribe my channel and click the notification bell para ma-notify kayo kung meron akong mga i-upload ulit na para sa construction, mga tips po. So maraming salamat po guys, subscribe po, salamat.